Hi guys! Nakita ko lang to. Parang sikat na sikat talaga siya sa Thailand. Kaya today, try natin gawin yan. Madali lang naman siyang gawin, kaya eto na. So dito, kailangan natin ng 200 grams ng softened butter. Ibibit lang natin yan. Pwede rin naman ng melted butter kung gusto mo ng mas liquid yung kakalabasan ng mixture mo. So melted butter yung gamin mo. Pag nabit na natin yung butter, isisift na natin yung 200 grams ng powdered sugar. Kung melted butter yung gagamitin ko, mas okay sa akin gumamit ng granulated sugar. Same amount lang din, 200 grams. Pero kaya gumamit ako ng softened butter or cold butter, then powdered sugar. Pansin ko kasi kapag niluluto ko siya dun sa cone maker, mas nagpa-puff siya compare dun sa melted butter and sugar. Meaning, mas malutong yung nagagawa natin. So, ito, naglagay naman ako dyan ng 200 grams ng egg white. So, binit ko lang din yan ng konti. Then, mag-add tayo ng 180 grams ng all-purpose flour. Siyempre, isisift muna natin yan. Then, nahaluin natin ng konti gamit yung spatula bago natin completely haluin gamit na yung mixer. Para hindi na magtalbugan yung mga flour. So, after ng mixing, ito na yun. Ito yung texture niyan. Nakikita nyo. Kaya ako binabanggit na pwede kayong gumamit ng melted butter and granulated sugar kasi pwede nyo naman tong lutuin kung wala kayong ice cream cone maker. Baka gusto nyo muna mag-try bago kayo bumili ng ganito. So, kailangan natin ng mas spreadable or mas malabnaw na mixture para mapanipis natin siya dun sa kawali na paglulutuan nyo. Okay? So, ayan. Pinirihit ko muna itong ice cream cone maker natin for 5 minutes bago ko siya lagyan ng mixture. And mapapansin nyo, iniikot-ikot ko yan kasi hindi pantay yung heat distribution niya. Pagka hindi ko siya inikot, yung ibang part toasted na, yung ibang part maputi pa. So, iniikot-ikot ko siya from time to time. Pagkaahon ko sa kanya, malambot pa yan, oo. So, mapoporma nyo yan dun sa baso. Ito, katulad nito, ginaya ko lang din to sa Thailand. Then, isisecure ko yan para hindi bumuka gamit yung baso na may 1 size bigger or 2 size bigger. 'Di ba? So, siguro mga ilang minutes lang, 1 minute. Pagkaahon nyo sa kanya, ayan, malutong na yan. Sinubukan ko to as is, binalot ko naman siya ng plastic ng doble overnight. Actually, mga 24 hours ko na siyang iniwan pero malutong pa rin siya. Basta hindi naka-expose. So, para lalong hindi siya manguluntoy, di ba? Ang apa kasi mabilis siyang maka-absorb ng moisture so lalambot siya. Gagamit tayo ng favorite kong chocolate. Van Houten Professional Intense Dark Chocolate. So, nagmelt lang ako ng konti niyan. Tingnan nyo yung shine ng chocolate ko. Napakaganda. Napakasarap pati nito. Naglagay lang ako dyan ng 2 kutsara. Then, ini-spread ko siya ng manipis. Okay lang na manipis yung coating. Ang purpose nito, para kahit lagyan natin siya ng cream, ng ganache, or kaya ng cake, hindi ma-absorb yung moisture ng apa. So, matagal talaga siyang malutong. Yung Van Houten chocolate natin magsisilbing barrier para dun sa moisture. So, ayan na. Meron ako ditong prepared na chocolate moist cake. So, kinat ko na lang yan. Gamit yung cookie cutter, nakakasya dun sa loob ng cookie waffle natin. Then, gagawa na tayo ng ganache. So, dito, kailangan natin ng 400 grams ng Van Houten chocolate intense dark, 400 grams ng cream, and 2 tablespoon ng butter. Minelt ko lang to sa microwave, pwede rin naman sa double boiler. Then, tinakpan ko yan and nilagay ko sa chiller overnight. Mas maganda kapag i-rest nyo siya ng overnight kasi magiging ganito yung texture niyan. Sobrang creamy, set na siya. Sobrang ganda ng mouthfeel, sobrang ganda ng flavor. Chocolatey na chocolatey talaga. So, sa pag-assemble nito, pwede kayong gumamit ng vanilla sponge cake. Pero ako, super chocolate talaga yung pinili kong flavor. Chocolate moist cake, yung ating chocolate ganache, chocolate moist cake. Then, itatap ko na yan ng whipping cream. So, pwede kayong gumamit ito ng caramel, pwede kayong, maraming flavor, biscoff, lahat ng nauusong flavor ngayon, pwede nyong ilagay dun sa waffle cone natin, diba? Lagi ko nga itong nakikita sa newsfeed ko, sana umuso din siya dito sa Pilipinas, 'di ba? Parang ang cute kasi, napaka-innovative. Yung mga nauuso nga ngayon ay yung laging may crunch dun sa cake. So dito yung container natin may crunch na. So yun lang naman, sana i-try nyo. Thank you for watching. Bye-bye.